Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin, mga kababayan, ay walang iba lang naman kung hindi yung lumabas kanina, yung naging sagot ni Nanay Christopher Min patungkol po dun sa paggamit ng kanyang pangalan para siraan po itong chairwoman ng MTRCB na si Miss Lala Soto. So mga kababayan, yan po yung mga pag-uusapan po natin at hihimay natin dito sa video ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hito na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So alam nyo ba, kanina habang nag-i-scroll tayo, may nagpasa sa atin ng article na kung saan may sagot na pala itong si Nanay Christopher Min patungkol po dun sa paggamit po ng kanyang pangalan, na kung saan may lumabas na issue mga kababayan about do sa McDonald's, na kung saan sinasabi na ipinatawag daw ng MTRCB itong McDonald's Philippines at saka daw po itong si Vice Ganda dahil nga daw po sa na-relate yung pagkain dun sa commercial ng Chicken Joy na katulad daw po nung sa icing incident. So ngayon mga kababayan, since yung video, yung in-upload na video or picture mga kababayan, nasa 2.6 million, baka nga nasa 3 million na ngayon, buhat nung ipinost nung nakaraang araw. So ngayon, nagsalita si Nanay Christopher Min patungkol po dyan. So pakinggan po natin itong sinabi ni Nanay Christopher Min dito po sa programa nila na Christopher Minute, dito sa 1PH mga kababayan. I-credit po natin sa kanila yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, so sa mga hindi pa nakakapag-like, huwag niyong kalimutan mag-like. So eto mga kababayan, i-play na natin. Totoo lang, napaka-nostalgic. Ang daming kinilig at talagang ang clamor ay matindihan. Pero alam niyo po mga kapatid, ngayong mga panahong ito mula pa kagabi, ako po ay binabalot ng pagkagulat at pagkalungkot dahil po sa napanood ko at nasaksihan na content ng ating kaibigan si Batang Maynila Toit. Ito yung pag-alma po ng MTR. Hi Ma'am Shen, magandang gabi po, Sweet Angel. Magandang gabi Ma'am Marilyn Dizon, 2688, mega love shoutout po. Joey Serrera, Ma'am Ninya Chupapi, mega love shoutout po na napakasarap pa. Pagpatuloy pa natin. TV tungkol sa isang vlogger na naglabas po ng isang napakalinaw na fake news na di umano ipinatawag daw po ng pamunuan ng MTRCB ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda at parang pinalalabas na merong nagawa na naman something doon sa pagkain ng manok na inihahalin tulad daw po doon sa pagkain ng ice cream na naging dahilan ng kanilang suspension sa It's Showtime. Pinabulaanan po yan ng MTRCB at ang sabi po nila, sa panahon ng digital age, mahalaga na tiyakin kung tunay ang mga balita at maging mapanuri sa iba't ibang sources ng impormasyon bago ito ipamahagi. Ipinakita ng insidenteng ito ang kahalagahan ng media, literacy at kritikal na pag-iisip. Alam niyo po, hindi ko po sukat akalain. Ako po pala sangkot dito sa kwentong ito. Noong ko pa po sinasabi mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Alam niyo po yan. Yung pong mga naglipa na FB accounts. So mga kababayan, niliwanag ni Nanay Christopher Min. Pero ang pagkakaalam ko, meron nata si Nanay Christy na isang social media account which is yung Showbiz Now na at saka yung Showbiz Now na Facebook page. Mga kababayan, kasi may nakikita akong ganon at minsan na-promote din naman nila. So ngayon, yung mga Christopher Min na mga social media account sa Facebook at saka po dito sa mga Twitter, hindi daw po sa kanya yon. Walang katotohanan yon mga kababayan. Sa madalit salita, etong mga taga-kabila or yung may mga galit dito sa MTRCB at saka sa EAT mga kababayan, talagang ginagamit nila yung mga taong nagtatanggol sa EAT at saka po dito sa MTRCB mga kababayan para sirain po yung tao at saka yung MTRCB at EAT.
Yun yung ginagawa nila ngayon. So sino ba ang mahilig gumawa ng mga dami account para lang masira ang isang personalidad? Alam naman natin kung sino yun. Wag na nating balik-baliktarin man ang ating isipan para maunawaan. Siyempre, yung mga panatiko nung kabila dyan. Wala bigay na pangalan. Kasi mga kababayan, sa ngayon nagkatala, buhat nung lumabas ulit at nag-ere etong It's Showtime, saka lang pumutok yung ganyang issue. Saka lang nila nabigyan ng kulay yung dilaw na uniforme ni Vice Ganda do sa tapos ginawa na ng kung ano-ano. Saka lang nila binigyan ng kulay, mga kababayan, nung si Vice Ganda yung It's Showtime, nung umere na, pero nung nakasuspended yung mga yan, mga tahimik. Ang masakla pa dito, yung taong walang kaalam-alam, yun yung ginagawa nilang sangkapan para sirain yung mga nananahimik na personalidad. Katulad po nitong si Chairwoman Lala Soto na kung saan mag-iimbento sila ng kwento para lang masira ang MTRCB, para lang masira ang McDonald's Philippines, mga kababayan. Kasi ang nangyayari dito, saglit na nakakatulong itong mga panatiko ni Vice sa kanya, hindi. Hinihila lang si Vice Ganda ng kanya mga panatiko pababa. Siyempre mga kababayan, sino ba yung nag-i-endorse ng McDonald's Philippines? Siyempre si Vice Ganda, tapos bibigyan nila ng issue ng ganyan. Diba kaninong kasiraan yon? Siyempre sa McDonald's Philippines at saka kay Vice Ganda. Dahil kinukonek nila sa icing incident yung pagkain ng Chicken Joy nitong si Vice. Diba, pagpatuloy pa natin. 37 mahigit po yan. Iba-ibang pangalan, may Cristinelia Fermin, may Christy Fermin, merong H, walang H, ganyan. Hindi po akin yon, mga posers lang po. Isang araw ay isang artista pong malapit sa akin ang tumawag. Nanay, may nagawa po ba akong mali sa inyo? Galit po ba kayo sa akin? Nagulat po ako, sabi ko, bakit anak? Anong problema? Kasi ipinost nyo po sa FB page nyo na ganito ako at ganyan, binastos ko kayo, ganito, hindi naman po tayo. Naku anak, wag kang maniniwala, hindi akin yan. Noon pa man po ay nililinaw ko na wala ako talagang anumang social media account. Kaso dito po, sa pinalagan na ito ng MTR. Ay, shoutout sa aking pinaka-chickboy na supporter Oy, Kuya Malyari Mascariñas. Shoutout sa'yo. RCB, ang nagpalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christie Fermin. May blue check po ito sa Twitter. Yung dating Twitter na ngayon ay X na. At nakakaloka ito. Sino ba ang malimit magbabad sa Twitter? Siyempre, yung mga panatiko ni Vice. Diba? Sino ang malimit manawagan sa Twitter na ipasara si ganito, bigyan ng action si ganito, si ganyan, naghahanap ng karamay? Sino ba yung malimit mag-post sa Twitter? Siyempre, mga kababayan, yung mga panatiko ni Vice. At yung mga panatiko ng It's Showtime. At ng ABS-CBN, mga kababayan, lagyan na lang natin ng di umano. Kasi alam nyo ba, sa tuwing may puputok na issue, nanggagaling muna sa Twitter. Tapos, mauusisaan natin yung mga nagko-comment doon, mga pages na sumusuporta doon sa kabila. Tapos yung ikino-comment nila against dito sa EAT, against sa MTRCB, mga kababayan, basta nagtatanggol, basta malapit sa mga host ng EAT, mga kababayan, talagang binibira nila. So ngayon, sa madalit salita, yung mga malilimit magbabad dyan sa Twitter, galing dun sa kampo ng kabila. Nagbababad sila doon para sirain, para pag-usapan, para may maikwento at may maibato sa EAT. Kasi tulad nito, mga kababayan, yung simpleng pagkain ng Chicken Joy ni Vice Ganda, binigyan pa nila ng kahulugan. Na kung tutuusin, wala namang kapansin-pansin. Di mo ba pagpatuloy pa natin? May 2.6 million views na po ito. Verified account po ito. Wala po akong kinalaman dito. Mga kababayan, since itinanggi ni Nanay Christy Fermin yung account sa Twitter na naka-verified, so ngayon, tama tayo. Kasi alam ko, siguro sa 209 na nanonood sa akin ngayon, alam nyo naman, na sa Twitter parang nagre-rent ka lang ata, parang katulad dun sa mga Viva Max, parang katulad dun sa mga Netflix, na kada buwan kinakaltas yun sa account mo. Pwede ka magkaroon ng verified badge, pero kada buwan kakaltasin sa'yo yun. I think nasa 400 data yun, mga kababayan, parang katulad nung kay Meta, katulad nung kay Facebook. So ngayon, mga kababayan, kahit sino gumawa ka lamang ng fake account, tapos magpa-verified, bumili ka lang ng verified badge,
dito kay Facebook, dito kay kay Twitter, mga kababayan, pwede ka na ma-verified. Sa madalit salita, mga kababayan, yung verified account na may pangalan na Anima Christopher Main, hindi po kay Nanay Christopher Main yun. Ang ginawa niya lang, tinulad niya lamang yung pangalan ni Nanay Christopher Main, dinagdagan niya lamang ng Anima, tapos mga kababayan, bumili siya ng verified badge para mapaniwala yung mga tao na kay Nanay Christopher Main po talaga yon. Kasi alam naman natin pare-parehas, bago ka magka-verified, unang-una dapat meron kang maraming followers. Pangalawa, mga kababayan, kailangan kilala kang personalidad. Pangatlo naman, mga kababayan, option mo, bumili ka. So ngayon, ganon yung nangyari. Ano po, kaya kahit walang alam si Nanay Christopher Main, may nakatulad ng pangalan niya, tapos ang masaklap pa nito, may verified, kaya akala natin siya yon. Diba, pagpatuloy pa natin. Christy po niya, pinalitan lang po ng I, yung Y, pero Christopher Main po ang kanyang ginagamit. Matagal na raw po ito, sabi ni Lara May Abrigo, ni Boyce Caragay, ni Marichu Permission Espiritu, at ng iba pa natin mga CFMers. Sobra naman po ito. Ang punto ko lamang po, ako po ay nagre-rekomenda pa nga ng mga vloggers na lumalaban ng parehas. Nakikiusap pa nga po ako sa inyo, tulungan po natin ang mga dumpster divers na Pilipino sa iba't ibang bansa. Yung pong mga lumalaban ng parehas dito sa Pilipinas, nakikiusap po ako na pataasin natin ang views. Hindi ko po akalain na ako pa po na nakikiusap na mabigyan ng pagkakataon ang kapwa ko, mga vloggers. Ako pa po pala ang mabibiktima sa pagkakataong ito. Sana naman po ang pakiusap ko lamang, kung meron kayong gustong paangatin na pangalan o personalidad, halayaan nyo po yan. Pwede nyong gamin. Pwede nyo pong gawin yan anumang oras at sa anumang panahon. Pero wag na po sana tayong gagamit ng taong wala. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman